Pag-usapan natin mga tol, no, ito pong sinasabi na pagpapanggap na bilang isang Pilipino o nagpapanggap lang daw na isang Pilipino ang suspected drug lord na si Willie Ong. Okay mga tol, sa video na to pag-usapan natin ito pong matindi. Hindi to basta-basta Talagang malaking korupsyon po ang naganap at nakapaloob sa ating bansa. Umpisahan na po natin ang lahat ng iyan. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe ay make it sure na pinindot mo yung subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Let's go! Ayon po sa balita, ay nagpapanggap lang daw na Pilipino, no? O Filipino, ang isang suspected drug lord na si Willie Ong, na isang Chinese citizen pala. Kasunod nito, higit 200 assets na naiuugnay kay Ong at iba pang pinatawan ng freeze order ng Court of Appeals. Ayan po yung patungkol dito sa balita na ito. Pero disclaimer lang mga tol ito pong tinutukoy na Willie Ong dito, hindi po yata ito yung si Doc Willie, Kaya sa marami naakala ito po yung si Doc Willie Ong. Iba po yata ito. Kaya huwag kayong mag-alala. Lalo na dun sa mga subscriber ni Willie Ong Hindi po si Doc Willie Ong yata ito. Okay? Anyway, panoorin po natin yung balita. Napakatindi po ng korupsyon po talaga. At tignan po ninyo, panoorin nyo yung balita kung gaano kalala. Play natin. Nagpapanggap lang daw na Pilipino ang suspected drug lord na si Willie Ong, na isang Chinese citizen pala. Kasunod nito, higit 200 assets na iniuugnay kay Ong at iba pa ang pinatawan ng freeze order ng Court of Appeals. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimbag. Pinatawan na ng freeze order ng Court of Appeals ang assets ng suspected Chinese drug lord na si Willie Ong o Kai Shimeng at iba pang kasamahan nito mula sa naging petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kabilang dyan ang nasa 90 bank accounts, 89 real properties at 29 motor vehicles na nakapangalan kina Ong, ID Tai Yang o Jai Jing Yang, Michelle Santos C, Jack Tai Yang, Samson Guo Yang, Elaine Chua, Albert Valdez C, Bao Guanxie at mga kumpanyang CQM Petroleum, Chalinson Trading Corporation at Sunflare Industrial Supply Corporation. May 2024, nang ianunsyo ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na plano ng pamahalaan na kunin ang nasa 300 properties nila Ong na may bilyon-bilyong pisong halaga. Ito ay matapos sa mga naging pagdinig at investigasyon ng House Committee on Dangerous Drugs. Dito natuklasan na tila Chinese citizens pala sina Ong at nagpapanggap lamang bilang mga Pilipino. Sa isa pang congressional hearing noong August 2024, inilabas naman ang isang matrix na nag-uugnay sa mga nabanggit na Chinese nationals sa dating economic advisor ni former President Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Isang bagay na ilang ulit itinanggi ng kampo ni Yang at ng dating Pangulo. In accordance with the discovery of the AMLAC, na 29 billion, dito sa kulay blue, makikita nyo, sa 29 billion pesos na umikot doon sa 36 accounts ni Alice Go, isa sa mga pinuntahan ng 29 billion na pera na umikot ay si Hong Yang Yang, na brother ni Michael Yang. So in other words, yung Pogo at yung drugs ay makikita natin may interrelation. Sumentro ang investigasyon ng AMLAC at NBI sa Empire 999 Realty Corporation na pagmamay-ari ni Ong, isang kumpanyang nakarehistro sa Binondo, Manila, na kalaunay napag-alaman na hindi totoong tenant sa registered business address nito. 2023 kasi nang masabat ang nasa 530 kilos worth of shabu na may kabuuang halaga na 3.6 billion pesos sa warehouse ng kumpanya sa Mexico, Pampanga. Sa panahong ito, wala na ring business permit ang Empire 999 sa naturang lugar.
Ayon sa investigasyon ng AMLAC, nagkaroon ng at least 147 unusually large bank transactions ang Empire 999 mula October 2015 hanggang October 2023. Aabot ang kabuuang halaga nito sa mahigit 1.7 billion pesos. Isang malinaw na discrepancy raw ito sa financial capabilities ng kumpanya na mayroon lamang 2 million pesos worth of authorized capital stock at 125,000 pesos worth of paid-up capital stock. Dagdag pa ng AMLAC, tila nadaragdagan na hanggang 10 million pesos ang working capital ng kumpanya taon-taon mula 2015 hanggang 2022. Kahit na mula 2018 hanggang 2022, aabot lang sa halos 858,000 pesos ang recorded net income nito sa buong 5 taon. Natuklasan din daw sa financial investigations na mula 2015 hanggang 2022, aabot sa 281.9 million pesos ang in-cash at check deposits na natanggap ng Empire 999. Isang bagay na hindi iniulat ng kumpanya sa kanilang mga naging audited financial statements o AFS. Hindi rin daw iniulat ng Empire 999 sa kanilang AFS ang kanilang acquisition ng 30 real properties na makikita sa Bulacan, Pampanga, Cabanatuan City, Parañaque City, kabilang na ang warehouse kung saan nasabat ang bilyong pisong halaga ng shabu noong 2023. Ayon sa AMLAC, tila front lamang ang Empire 999 at iba pang kumpanya na konektado kina Ong para i-facilitate ang proceeds ng mga illegal na droga. Kaugnay nito, highly possible din daw na sa perang ito galing ang bank accounts, real properties at motor vehicles na naitala ng AMLAC. Kasalukuyang humaharap si Ong sa mga reklamong kaugnay ng falsification of public documents at violation ng Philippine Passport Act dahil sa paggamit nito ng peking Philippine passport. Huli siyang na-monitor na umalis ng bansa noong October 2023 gamit ang isang Chinese passport. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Okay guys, so nakita naman po natin kung ano po yung news report patungkol dito, no. Hindi ko lang maintindihan kahit ano, no, nagsubok akong mag-search kanina, ano ba itsura nitong suspected drug lord na si Willie Ong. Hindi hindi makakita eh. Kaya ngayon, pag inanap mo Willie Ong, Doc Willie Ong lumalabas. No, umalis na po yata pala ito ng bansa gamit ng isang Chinese passport pa. Tama ba? Hindi po tayo nagkakamali. At ngayon po, no, grabe, bilyon-bilyon na pera umiikot. Kaugnay din po dyan ay yung pogo at mga droga sa panahon po ng ating dating Pangulo na si Rodrigo Duterte, no? So ayan po yung iniikutan ng balita na ito na isang nagpapanggap na Pilipino na naman ang makikita natin na hindi basta-bastang pagpapanggap, ha, bilyon-bilyon, no? So, if I'm not mistaken, binanggit kanina around 36 billion, ha, na may connection sa kaso ni Alice Guo sa pogo, sa droga. Yan po yung mga nakita dito. Kaugnay po dyan, may mga irregular transactions pa na napag-alaman ng AMLAC. So ngayon po, no, ano masasabi nyo dito na katakot-takot na kumpanya yung hindi natin alam na pagmamay-ari pala ng isang Chinese drug lord, no? Di umano Chinese drug lord. Ano ba yung mga binanggit dyan, no? May mga binanggit na kumpanya. So hindi basta-basta, no? May mga hawak sila. Hindi ko sure kung may kasama pang petrol, diba? So kahit sa gas, meron silang company bukod pa dun sa Empire 999. At hindi ko rin maintindihan, no, bakit blurred to. Ito ba'y tinatago na hindi ko maintindihan talaga minsan. Siguro may mga rason, no? Baka yung ilan dyan ay hindi dapat madamay. Pero bakit lahat? Hindi ko talaga magets. Hanggang ngayon hindi ko makita. No, baka mayroong nakakita ng mukha dito sa suspected drug lord na si Willie Ong. Ay comment na lang dyan saan pwedeng makakita para maipakita natin sa mga viewers. And ngayon nga, no, ikaw, anong masasabi mo dito sa kaganapan na ito?
na realty, no? Empire 999 na isang pag-alamang nagpapanggap na Pilipino itong Willie Ong at iba pang mga kasama nito ay pinatawan na po ng freeze order ang kanilang mga assets. Ano masasabi mo dito sa ginagawa ng administrasyon ngayon compared sa nakalipas na administration? Comment down below. Pag-usapan natin sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.